Ano yung dapat gawin kung sakali nagkakaroon kayo ng issue sa pag-access ng GCash? Pwedeng na-hold ito o di naman kaya ay patuloy na itong na-deactivate. Pag-usapan natin kung paano makukuha yung pera o ano yung mga options natin. By the way, kung first time mo sa channel natin and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung sakaling yung GCash account mo ay hindi na-verify within 12 months, pwede itong ma-deactivate. Pero paano naman kung fully verified? May pagkakataon na pwedeng maging inactive yung account kasi baka akala natin kung hindi siya bank account, GCash wallet lang siya, hindi na kailangan ng transaction. Pero doon tayo pwedeng magkamali. Sa GCash kasi nagkakaroon ng account maintenance fee. Kapag 6 months na walang transaction, mag-charge ito ng mag-charge monthly hanggang sa posibleng ma-deactivate na nga yung account. Pwede rin naman nagkaroon siguro ng suspicious activity sa GCash account mo. Hindi sasabihin sa iyo kung ano yung mismong naging activity, pero kung sakali naka-receive ka ng text na katulad nito, or di naman kaya ay nakapag-click ka ng link, at ang pwedeng mangyari ay na-compromise na nga yung GCash account mo, or pwedeng nagkaroon na nga ng suspicious activity at hindi na ma-access yung GCash account, ano yung mga options natin kung sakaling tuluyan na nga itong na-deactivate. Kapag ganyan, meron tayong dalawang paraan. Unang-una, pwede tayong mag-register ng panibagong GCash account at ipapatransfer yung balanse doon. Kasama na rin sa itatransfer ay yung mga services, katulad nung sa GLoan, GCash Card, GInsure, GFunds at marami pang iba. Pero ang mangyayari ay dahil panibagong GCash account na nga ito, yung G-score, mag-i-start ulit siya sa pinakamababa hanggang sa mapapataas mo na nga siya. Pero ang kagandahan naman yan, yung mga majority ng services, katulad na lang sa loan, sa GFunds, GInsure, pwede pa rin siyang ma-access. At kapag nag-register na kayo ng panibagong GCash account, katulad nito, ilalagay nyo lang yung panibagong phone number, hihintayin nyo lang yung OTP, at kapag naging okay na, mag-register na lang kayo ng panibagong account. Sa ngayon, wala na yung recover account na option. Hindi natin alam kung ibabalik pa ba ito ng GCash. Pero ang option na lang natin ngayon ay new account, at kapag nakapag-register na nga tayo, itutuloy lang natin hanggang sa verification process. At sa pag-verify nga, tataas yung wallet limit natin, yung mga features may enable na din, at mangangailangan na to ng valid ID at selfie. Katulad na nakikita natin dito, sa selfie, dapat malinaw siya, walang nakaharang sa mukha, at yung mga ID na tinatanggap lang nila sa ngayon ay yung National ID, Driver's License, UMID, Postal ID, Passport, SSS ID, PRC ID, at Pag-ibig Loyalty Card Plus. So, ito yung mga valid ID na yon. Kung sakaling ibang ID ang meron tayo at sinubukan natin siyang magamit para ma-verify yung GCash, magkakaroon tayo ng error na mismatch. So sa case namin, nung nag-sign up at nag-verify na kami sa GCash, 1 day lang na fully i-verify na agad ito. I think after 20 minutes simula nung pagka-verify ng account, nakuha na namin yung confirmation na katulad nito. At meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba magpa-verify 1 day lang, pwede nyo i-check yung page or channel namin. At kapag meron na kayong bagong verified na GCash account, pwede nyo nang ipatransfer yung pera doon sa old account papunta sa bago. Paano naman gawin yon? Ang gagawin nyo lang ay magkasubmit lang kayo ng ticket sa GCash. Ito yung link papunta doon sa form na kipilapan. May mga information dito tungkol sa pag-agree na matransfer yung wallet balance maging yung mga services. Nga pala, sa pag-transfer ng balanse, pwede itong umabot ng 48 hours or 2 days. Para naman sa mga features para ma-enable ulit doon sa panibagong GCash number nyo na, pwede pa itong umabot ng ilang araw. Mas matagal kumpara sa pag-transfer ng balanse. At ang tatandaan natin, yung old GCash account natin, madidelete na yon, tuluyan na yung hindi ma-access. At kung may ibang tao o kayo, gagamitin nyo ulit yung same number na yon para makapag-register sa GCash sa future, hindi na yon pwede. Totally, nasa list na to ng GCash na hindi pwedeng makapag-sign up or maka-access ulit ng GCash account. At sa pinakababa, i-attach lang natin yung mga requirements. Ano yung mga requirements? Bali, yung government-issued ID, yung ginamit natin sa pag-verify, pwede na siyang gamitin dito sa pag-submit ng form. Also, yung ID na isasubmit natin, gagawa rin tayo or mag-take din tayo ng selfie na hawak yung same ID na yon. At kapag okay na, nasubmit nyo na yung form, hintayin lang yung notification from GCash tungkol sa progress ng request ninyo. So, yun yung isang option kung sakaling nag-register kayo to another GCash account. Pero paano naman kung ayaw mo ng another GCash account? Kumbaga, kung ano yung number mo dati sa GCash,
Ang gusto mo ay yun din yung gagamitin para ma-access yung balanse mo. Pwede rin naman, valid ID at selfie din ang requirements at ibang form yung gagamitin mo. Dito sa form, ang mangyayari ay pansamantalang tatanggalin yung account suspension. Kapag natanggal na yung suspension, ibig sabihin naka-receive kayo ng confirmation from GCash na lifted na yung suspension sa account ninyo, meron lang kayong 24 hours para ipa-verify yung account na yon. At kapag hindi ito nagawa, masususpend ulit yung account. That's why, kung same number yung gagamitin ninyo, hintayin ninyo yung notification from GCash. Baka kasi lumagpas yung 24 hours at hindi nyo nagawa, sayang naman yung effort, masususpend or made-deactivate ulit ito. Yung form para dito ay mas maikse kumpara sa nakita natin kanina. Kasi wala nang kailangan na i-transfer na services, wala nang kailangan i-transfer na balance. Email address lang, yung full name ninyo, cellphone number, at yung pag-submit ng valid ID at selfie ang kailangan i-upload dito sa ticket. And katulad ng sabi natin kanina, hintayin ang update from GCash kung may additional requirements ba sila or temporarily na-lift na yung suspension doon sa account ninyo. And idagdag ko na rin na just in case naka-receive pala kayo ng text or email dati sa GCash, tingnan nyo lang din yun. Baka kasi may additional instructions sila. Baka may pinapagawa lang sila katulad ng pag-verify ulit ng account, just in case na-verify nyo na. Or baka may documents lang na hinihingi sa inyo katulad ng proof of income o iba pa para nga naman hindi ma-deactivate yung GCash account. Pwede kayong mag-reply sa same email na yon o pwede kayong mag-reach out sa GCash para makapag-comply doon sa mga additional steps na hinihingi nila sa inyo. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!